Bungabon, Nueva Ecija, Police in Action. Bungabon, Nueva Ecija, Police in Action. Atin po nga napakanaya, mga napakahusay at pinagmamalaki nating kaibigan diyan po naman sa Bungabon, Nueva Ecija. Ang isa sa ating pinakamahusay na Chief of Police sa Bungabon, Nueva Ecija Municipal Police in Action. Wala pang iba mga kaibigan kundi ang ating napakahusay na Chief of Police, Police Captain Rod Mike C. Bertudes. Sir, mapagpalang gabi. Kumusta na kayo muli? Mapagpalang gabi din po. Maraming salamat po, Kuya Romel. At nais ko din po sanang batiin ng mga taga-subaybay po ng DZME 1530 Radio TV, DWNE Teleradio, and also the Pinoy Rapido Teleradio Channel po. Yes, sir. Magandang gabi po sa lahat. Okay, sir. Maraming nag-aabang talaga sa Bungabon. Viral na viral talaga. No? Number 1 sa ating isa sa nangungunang mga tinututukan ng ating mga kababayan dito sa Nueva Ecija, ang Bungabon. Kumusta, sir, ngayon ang Bungabon na police station? Sa ngayon, Kuya Mel, patuloy pa rin ang ginagawa namin na intel-driven operation po ng pamumuno din ng ating provincial director po, and from our regional director and provincial director na continuous po ang mga drug operation po natin dito sa area ng Bungabon po. Kumusta naman, sir, yung mga huli sa droga, baril, laging may huli. Huli, sir, kumusta, sir? Yun din, Kuya Mel, is parte po din sa ating focus agenda po na maging matiwasay po ang ating bayan ng Bungabon. Nais din po namin na maging safe place to live, lalo na po sa ating mga recent incident po na nangyayari, to include din po sa mga bawat mamayan po dito sa Bungabon. Balitang-balita, sir, na kasama rin kayo lagi sa checkpoint at mukhang ito'y ata sa inyo. Talagang halos hala na din kayong pahinga. Ano, sir, ang masasabi niyo sa bagay nito, sir? Actually po, Kuya Mel, tinututukan ko din po yung sa checkpoint. I personally din po, sumasama din po. Ano ko po na makita ko po na mismo na on hand kung gaano ang sitwasyon po natin dito sa Bungabon. I strictly supervise din po sa mga police operation po dito sa area natin, Kuya Mel. Sir, napansin kasi natin, may oras na ang checkpoint. Walang permis na oras ito kung kailan nyo kailangan gawin. Paano, sir, yung sistema? Actually, Kuya Mel, nagkakandak din po kami ng checkpoint na randomly po. In order po, wala po tayong ginagawa din na fix. In order na, kasi sa krimen din po kasi, Kuya Mel, at wala din po kasi pinipiling oras po yun. Yes, sir. Yes. By means na random din po yung checkpoint namin na hindi din po napapattern ng mga possible atrocities na nangyari dito po sa Bungabon. Ilang oras naman, sir, o gaano katagal lang inaabot ng pag-checkpoint, sir, sa isang lugar? Usually, Kuya Mel, abutin po talaga ng 3 hours mostly. And umaabot po sa isang araw po, umaabot po ng 14 na checkpoint para matutukan talaga yung seguridad sa bayan po natin dito sa Bungabon. Balita namin, sir, nadagdagan na naman ang inyong trabaho dahil sa balitang nagkaroon ng pagwawala yung mga estudyante sa eskwelahan. May atas na ba, sir, sa inyo na maghigpit ngayon sa mga eskwelahan? Yes po, Kuya Mel. Initingan din po namin na mag-conduct ng school visitation po at welfare check po sa bawat schools po. Lalo na po sa recent incident po na nangyari sa kabilang dayo po, naway iniiwasan din po natin na mangyari din po dito sa area po natin. May tanong tayong tinanggap, sir, dahil sa Pilipinas nga daw ay pwedeng ang minority edad ay kahit makapatay ng sandamak ba ay hindi kakasuhan, hindi makukulong. Alam naman natin na meron tayong may mga terorista, mula sa ibang bansa kasi walang ganun sa kanila,
na nagre-recruit talaga ng maraming tao para sila ay makapanaig. At ang balita natin ay gumagalaw ang mga teroristang grupo na nakare-recruit ng mga Pilipinong minor de edad, sapagkat kung sa Pilipinas nga naman nila gagamitin at ito'y maraming papatayin, ay wala namang ikakaso. Ano sir masasabi niyo sa bagay nito kung sakali man totoo itong recruitment ng terorista sa mga minor de edad na Pinoy? Ayan din po yung ini-implement natin, Kuya Mel, at ini-exercise po natin na mga police-initiated action na iwas din po sa mga, lalo na po yung mga fragile natin na recruit na mga kabataan po sa pag-commit po ng mga di ka na nais-nais na gawain po. Tinututukan din po namin yan, nagkakandak din po kami ng seminar sa bawat school. And also is yung mga existing na Republic Act, kagaya po ng sa Anti-Bullying Act and sa BAUSI, and also to include yung sa paggabay sa kanila. Yun lang po, Kuya Mel. Okay, maraming salamat sir. Sir, baka meron akong hindi naman naitanong na karapat dapat pang malaman ng ating mga kababayan. Sa totoo lang kasi talaga sir, gustong gusto na kayo napapanood eh. Nasa iyo sir ang pagkakataon niya sir. Yun Kuya Mel, ang pinapangako po ng PNP Bungabon Police Station na patuloy pa rin ang conduct namin, lalo na po sa anti-illegal drug campaign po namin, and ensuring our municipality a safer place to live in po. Sir, maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Mel. Sir, salamat sir. Yan po mga kaibigan ang ating mahusat pinagpipitagang Chief of Police ng Bungabon Nueva Ecija, Bungabon Municipal Police Station, Police Captain Rod Mike C. Bertudes. Sa ngalan po ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines, sa ating mga nakasama sa ating laob at labas ng ating himpilan. Ito pa rin po mga kaibigan, ang inyong kaibigan kasangkasalat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Teleradyo, Dyaryo ng Bayan. Manood at makinig muli sa ganito ring himpilan dito lamang sa istasyon ng Free Map 108 FM.